At dahil pati iglesia ni Kristo na mga mababait, dinamay nyo pa dito sa kahayupan nyo. O eto, nagkita nung nakaraan si Manalo ng Iglesia ni Cristo at si Inday Sara. Ngayon naman, ang nagpunta sa kanya ay si PRRD. Kaya naman, naku po, medyo delikado ito ha. Delikado ito mga bossing. Kasi itong Iglesia ni Cristo na alam naman natin napaka-ma-impluwensya dito sa Pilipinas at itong Iglesia ni Cristo na nagkandidato or inendorso itong si Bongbong Marcos, alam naman natin na medyo dismayado sila dyan sa People's Initiative. So, ito kaya ay isang implikasyon na ang INC ay sumusugal na sa tama. Talagang medyo kailangan nating bantayan ito. Pakinggan natin yung balitang ito. Ang dating Pangulong Rodrigo Duterte po ay muling bumisita sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Edward. Kaya tumatapang ang INC mga boss ha. Talagang kasi siguro kung iba lang yan. Kung ibang simbahan yan. Oo, hindi papayag yan. Huwag kayo dito. Mamaya madami kami. Oo, yung ginawa sa KOJC, baka mamaya mangyari sa amin eh. Oo, saka na tayo mag-usap. Kaya mag-video call na lang tayo. O kaya, ano na lang tayo, text-text na lang. Ito na ha, talagang nagpapakita ang INC ng paninindigan ha. Mukhang magandang labanan ito. Eduardo Manalo. Narito po ang mga detalye. Nitong Huwebes, Oktubre 10, nang dumating sa Iglesia ni Cristo Central Office si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Malugod siyang tinanggap bilang paggalang sa dating leader ng... Tingnan mo naman, oh. Tingnan mo naman, di ba? Oh. Ang sasaya noong mga taga-INC. Diyan mo makikita sa picture na yan na ang mga taga-INC mukhang, ha? Ito, hindi ko sinasabing totoo, ha? Hindi naman ako INC, pero just by the look of this picture, it shows na they are happy na binisita sila ni PRD. Makikita mo yan. Ito si PRD, medyo iba ang iba ang tingin niya dito kay ate ha, yung kumamay sa kanya. Baka naman PRD, ikaw pumunta ka diyan ha. Baka naman sumasay ka pa ng mga diyan ha, ng mga magagandang mga miyembro ng INC ha. Ikaw tumigil ka na PRD, madami na masyado ha. Pero makikita mo dito sa video na to na talagang maganda ang pagtanggap kay PRD ng mga tao. Palakpak, mga nakatingin, talagang mga kita mo yung mga face mask nila, alam mong mga nakangiti. Naku, magandang senyalis ito. Ng ating bansa. Matatandaan na bago matapos ang kanyang termino bilang presidente noong June 30, 2022, muli siyang bumisita as Executive Minister ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Sa kabuuan ng kanyang termino bilang Pangulo, ang INC ay naging mabisang katulong ng pamahalaan sa mabubuting adhikain nito na matulungang ang ating mga kababayan. Alam mo, totoo, itong INC, I would say, parehas din ito ng KOJC na talagang for the nation building. And ako ay napakalaki ng aking paniniwala na ang INC ay panig sa katotohanan. Hindi yan hindi mo makokorrupt ang INC. Magpapakita talaga yan ng suporta doon sa mga alam nilang gumagawa ng matino. Pero sa mga gumagawa ng kabulastugan, sigurado ako lalabanan din nila yan. Lalo na sa panahon ng krisis at mga kalamidad. Sa kasagsagan ng pagharap ng bansa sa pandemya bunga ng COVID-19 ay lalong pinatunayan ng Iglesia ni Cristo ang pakikiisa. Oy, totoo yan. Yung Iglesia ni Cristo, yung pinakamalaking dome nila, alam niyo yun? Yung pinakamalaking arena nila. Alam niyo ba na meron sila doon na yung open field nila, hindi naman yung, basta yung isang stadium nila doon.
Oo, ginawa pa nilang mega quarantine facility yun dyan sa Bulacan. Bilib tayo dun. Mega din yan, naging mega vaccine din yan, mega testing, yaang Philippine Arena at mega bakuna din yan. Kasi yung tatay ko, yung nanay ko nung nagka-COVID, tas nagka-COVID kami lahat. Pucha yan, diyan kami sinwab test ng libre. So parang kingdom din yung INC na talagang tumutulong sa gobyerno kahit sino. Hindi naman importante kung kaalyado hindi. Ang importante sa kanila makatulong sila sa bayan. At pagtulong sa pamahalaan. Samantala, sa muling pagdalaw ng dating Pangulo, ay patuloy niyang kinikilala ang malaking kontribusyon ng INC hanggang sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nasaksihan din ng dating Pangulo maging ang mga malalaking gawaing pansibiko ng Iglesia sa ibayong dagat, pangunahin na ang lingap sa mamamayan na nakatutulong hindi lamang sa marami nating mga kababayan na OFW, kahit pa sa mga non-Filipino ay tumutulong ang Iglesia. O diba parang KOJC lang? Parehas yan. For the nation building at syempre sa sa talagang pagtulong sa kapwa-tao, hindi lang Pilipino. Pati ibang lahi, o kita mo, 'di ba? Meron silang ganyan overseas kasi nga yung simbahan ni Pastor Apollo Quiboloy at saka ang INC, worldwide 'yan. Worldwide 'yan. Buong mundo hanggang Africa, meron din tong INC. Ang Pastor Quiboloy hanggang Africa meron din sila. At dalawa talaga ito sa pinakamayamang simbahan. Dalawa po ito sa pinakamayaman at pinakamaimpluwensyang simbahan dito sa Pilipinas. And makikita mo na parehas sila ng gawi. Doon sila sa tama, suporta sa gobyerno, tulong sa kapwa. Nakasuporta ang INC maging sa mga proyekto ng pamahalaan sa iba't ibang panig ng mundo. Ang isa sa itinuturing na napakalaking ambag ng INC sa lipunan ay ang pagtuturo nito sa mga kaanib na maging mabuting mamamayang Filipino, maging masipag sa hanap buhay, at pagiging masunurin sa batas at sa pamahalaan. Weng de la Fuente para... Palakpakan natin. So ito magandang pangitain yan mga bossing ha. Isang napakagandang pangitain mga bossing na si PRD at ang kanyang anak na si Inday Sara ay talaga naman nagpapakita ng affiliations with itong ating Iglesia ni Cristo. Diba? Yan, napag-usapan natin ang mga malulupit. Ang mga malulupit na sitwasyon sa bayan natin, syempre, wag nating kakalimutan mga bossing ha. Wag nating kakalimutan to, araw-araw ipapaalala ko to sa inyo. Numero 1 sa ating balota, sa ating tantos, Pastor Apollo Quiboloy. Ayan Pastor Apollo Quiboloy para yan sa buong Pilipinas at para sa buong mga kapwa natin Pilipino. Natin ngayon pa lang. Kondisyonin na natin ang mga utak ng mga kaibigan natin, kapatid natin, kamag-anak natin, pati kaaway natin. Na si Pastor Apollo Quiboloy lang ang kanilang numero 1. Yung number 2 hanggang number 12. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Basta si Pastor Quiboloy number 1 sa balota natin. Ang hindi bumoto kay Pastor, tatawagan ng mga jowa nila mamayang 3:00 ng madaling araw. Sasabihin, kising ka pa. May problema kasi tayo.
Kaya i-ano nyo yan ha. Ilagay ninyo sa balota nyo yan ha. Oo, kahit ano pang simbahan natin, Iglesia ni Cristo, Mormons, Sabadista, Muslim, Katoliko, Jesus is Lord, Oras ng Himala, El Shaddai, ano pa ba? Protestante, lahat. Oo, lahat. I-shoot natin si Pastor Apollo Kibuloy sa Senado kung gusto nyo makaganti kay Ontiveros. Kung gusto nyo atakihin si Ontiveros sa huling 3 taon ng kanyang panunungkulan bilang senadora na hindi na siya magiging senador muli. Ayan, ilagay natin si Pastor Apollo Kibuloy sa ating mga balota para naman mas lalong lumalim ang mata ni Ontiveros. At para makabawi tayo kay Franz Castro na guilty sa kasong child abuse, ayan, iboto po natin si Pastor Kibuloy para atakihin sa pusong mga hayop na yan. Malay mo naman, pagka panalo ni Pastor Apollo Kibuloy, mga matay yung mga yan dahil sa sama ng loob. O di nakabawi pa tayo. Diba? O kaya bumoto ka na Putragis, tatawagan ka ng jowa mo mamayang alas 3. Maniwala ka, sabihin nun, Putragis, wait, are you awake? Yung kaopisina mong egoy. Yung kaopisina mong egoy na kulot yung buhok sa kilikili. Tatawagan ka nun, Putragis, sasabihin sa'yo, hey Putra, are you awake? We have a problem. Oy, Bilis Kilos, pahabol 2x2 ha. Maraming salamat ha, Bilis Kilos. Ito talaga si Ninong Randel, ang daming inimpluwensyahan sa 2x2. Di ba? Sigma, ganda, Boss Dada, kung ang Katoliko, ganoon din, mayaman din kasi lahat ng school nila ay pang mayaman naman lahat ng mga simbahan ko talaga. Siyempre walang buwis yan eh. Basta regardless, mayaman, mahirap, yung inyong simbahan, magsama-sama tayo. Kasi si Pastor Apollo Kibuloy, gagawa yan ng batas para maprotektahan ang lahat ng mga religious beliefs sa Pilipinas. Kung gusto ninyong maprotektahan ang lahat ng mga simbahan natin from pang-aalipusta, paglabag sa karapatang ng pananampalataya, paglabag sa karapatang pantao, at para mas mapalawig pa natin ang pagtutulungan ng isa't isa, Pastor Apollo Kibuloy, number 1 yan. Kaya ikaw, Putragis, galingan mo ha. Pag sinabing safe ako, sabihin mo, nek-nek mo.